Pupunta ako ng ng Manila Bay. Bilan mo ko ng Papuntang Maynila. Opo. Galing? Ingat sa biyahe? Pamingwit ako doon. Bilan mo ko ng pamingwit. Nako, sana makakuha ka ng maraming isda. Pero hindi ako pwedeng pumili o magpadala ng pamingwit para sa iyo. Kung kailangan mo ng pamingwit pagdating mo sa Maynila, pwede kang bumili sa mga tindahan ng gamit panista o malalaking hardware at sporting goods stores. Kung gusto mo, matutulungan din kitang pumili ng tamang klase ng pamimingwit. Depende sa kung saan ka manghuhuli. Ilog, lawa, o dagat. Sabihin mo lang. Doon sa dagat. Doon ako mamingwit. Sa dagat? Oo. Kadalasan mas matibay na pamingwit ang kailangan. At mas okay kung may anti-rust na materyales. Kung malapit ka sa seaside shops o mga tindahan ng gamit pangisda, may mga specific silang setup para sa saltwater fishing. Gusto mo ng suggestions sa klase ng isda pwedeng targetin doon? Gusto ko buhaya. Buhaya yung gusto ko bingwitin. Okay. Mas masarap talaga kapag buhay ang gamit na pain. Karaniwan, gumagamit sila ng buhay na hipon o kaya maliliit na isda, depende sa target species at sa lokal na regulasyon. Anong klase ng isda ang target mo? Buhaya nga ni para Para paldo. maituro ko yung... kung buhay na pain, gaya ng buhay na hipon o maliit na isda, siguraduhin mo lang na legal at ayon sa lokal na regulations. Kasi may mga lugar na may restrictions. Kung Di- okay lang sa'yo, sasabihin ko rin kung paano kadalasan iniingatan ang buhay na pain habang hindi pa ginagamit. Buhaya yung ko, bingwitin ko doon para paldo. Buhaya. Sige, sandali lang. Kung talagang buhaya ang ibig mong sabihin, hindi iyon magandang target hulihin o painin. Delikado ang mga buhaya at protektado rin sila sa maraming lugar. Kung nangingisda ka sa dagat, mas ligtas at akma ang mga isda tulad ng lapu-lapu, talakito, maya-maya, o tambakol, depende sa lugar at panahon. Kung may iba kang ibig sabihin sa buhaya, sabihin mo lang at tutulungan kitang maintindihan yun. Buhaya lang kasi maraming pera sa buhaya. Naiintindihan ko. Parang ang punto mo ay maraming ang pera ang buhaya. Kung totoong buhaya ang tinutukoy mo, hindi dapat hulihin para magkakitaan. Delikado sila at marami rin uri ay protektado ng batas. Kung goal mo ay kumita sa pangingisda, mas okay pang manghuli ng mga istang legal at karaniwang ibinibenta sa palengke o fish port. Kung iba ang ibig mo sa buhaya, sabihin mo lang at lilinawin natin. Kung may iba ka pang ibig sabihin, paki-explain lang ng kaunti para malinaw na. Doon sa kalsada, maraming buhaya. Gets ko. Kung ang ibig mong sabihin ay maraming buhaya sa kalsada, madalas itong tayutay o bilo. Hindi literal na hayop. Kadalasan tumutukoy ito sa mga taong sakim o namumuto. Tama ba yun? Haba. O may iba pa itong konteksto? Gets. Kung ganon, kadalasan tayutay na yun para sa mga taong mapagsamantala o tiwali, hindi totoong buhaya. Kung ganon ang pahahulugan mo, pwede natin pag-usapan kung paano i-handle ng maayos yung mga ganong sitwasyon. Depende sa kung anong setting, trabaho, negosyo, o komunidad. Saan mas relevant para sa iyo ngayon? Ang kumain ng lechong buhaya. Oo, may mga lugar na naghahain ng
lechong buwaya o mga putahe mula sa karne ng buwaya. Kadalasan galing ito sa legal at lisensyadong mga farms, hindi sa wild na buwaya. Sabi nila, parang halo raw ng lasa ay manok at isda, depende sa luto. Lechon, ihaw, o adobo. Kung balak mong tikman, siguraduhin galing ito sa legal at authorized source. Masarap yun. Buhaya. Sabi nga nila, masarap daw talaga ang karne ng buwaya kapag tama ang luto. Madalas sinasabi na malambot ito, may malamanok na lasa. Pero mas okay na kumain lang kung galing sa legal at lisensyadong farms para ayon sa batas at hindi nakakasama sa conservation. Nakatikim ka na ba o curious ka na? Hindi pa. Curious lang. Ayos lang yan. Kung curious ka lang, pwede nating pag-usapan yung kultura, usaping ligas sa paligid nito. At kung bakit may mga komunidad na kumakain nito habang marami pa rin restrictions sa iba. May particular ka bang aspeto na gusto mong tutukan?